Good evening, guys. Time check is 7 ng, sorry. Time check is 5 o'clock ng hapon and it's Tuesday. No, it's Wednesday today. O, diba? Na ano na ako, nahahawa na ako sa aking mga pasyente. So, and then free natin today ulit. So, whole day na tayo sa bahay at yung asawa ko nandito rin. So, ngayon guys, magluto tayo ng stir fry na Thai curry. Tapos chicken yung ginamit ko. Yan, lalagay natin. And ilagay natin yung hawak natin yung isang phone. Kaya, okay. So, ilagay natin tong although wala naman sa sa ingredients yung maglagay ako ng bawang, pero mas maganda pa rin yung may bawang, diba? So, anuhin lang natin yan, konting brown. So, it's brown na nga siya, and ilagay natin, diba? Ilagay natin itong paste. Yan. Hirap tayo at walang stand. Okay, I'll do this way. Yeah. Para-paraan lang yan. Yan yung Thai paste. Yeah. Ito yan. Actually, ito yan. And then, halo natin. Ito yan siya, guys. O, yan. Thai stir-fry curry. Pero instead of string beans ang gamitin ko. Parang ginawa kong chop suey. Ito yung gamitin ko, potato, and then, nakalimutan ko to, aguvini. Not aguvini. Para siyang, I don't know kung anong tawag dito. Nakalimutan ko talaga. At ito, carrots. So, gisa-gisa-gisa. So, i-mix lang natin. So, hindi ko alam kung gaano to kaanghang, guys. And now, ilagay natin itong chicken. Diba? Ayan. And of course, mayroon like yung sa isang gulay. Then, next hanggang sa maluto itong manok natin. Hanggang sa mag-brown siya. And nagluto na rin ako ng rice. Ito, mayroon kaming rice na natira dito kagabi. Pero hindi siya, I think, kulang. Hindi siya enough. Kulang siya. So, ito, lutuin lang natin to hanggang mag-brown. So, hindi ko alam, guys, kung maanghang to siya. Kasi half yung nakuha ko. Pero mabango siya, as in, sobrang bango. Mabango yung ibang curry siya. Parang may sambal something. So, yan guys. Ilulutuin ko muna siya ng mga, until mag-brown itong chicken. So, normally hindi ako nagtatakip. So, hayaan lang natin yan siya. And, na yung ating rice, nag-boil. Normally, hindi ko siya mini-mix. And then, I gonna, lower lang itong apoy niya. And now, ito na yung ating manok. So, konti pa, guys. Kailangan konti pa. So, tingnan natin kung kamusta na siya. I think, more need pa. Yeah. Konting-konti pa. And, yan na nga siya, guys. Nag-brownie na siya. And, it's time to, hindi ko i-follow yung, yung direction nun. Pero, ilagay ko na tong, yan. Yung potato. Para magisa-gisa siya konti. And, lagay ko na din tong carrots, So, you see. So, ubusin ko na lang tong carrots. And, ilagay na natin din yan. So, diba?
So, lagay na natin siya lahat. So, stir ko lang siya konti dito. And then, lagyan ko na siya ng water. Kasi mag-aano naman, ano yan eh, mag-water rin naman tong gulay. Pag naluluto. Lalo ito, oh. Hindi ko na lang alam kung anong ibig sabihin yan ba. So, diba guys, malayo yung nagawa ko dyan kaysa dito. Para-paraan lang. Kasi ayoko nang bumili ng ano, ng string beans. Kasi mayroon kaming gulay dito. Alangan namang hindi ko siya gamitin, diba? Para in a smart way lang. So, antay-antayin natin yan. And, lagyan natin ng water, guys. So, hindi ganon karami yung water natin. Pero, I think, kulang siya. Hindi ko pa siya natikman. Lagyan natin rin ng another water. Para may sabaw siya, di ba? Since naman rice ang aming ipo-partner dito. So, denda. So, lagyan ko siya ng salt and pepper kasi kulang. So, yan na guys yung ating food. Maanghang siya, pero that's the way it is. Yan. So, yan siya guys. Yan. Ayan na ang aming output. Output. Ano nga? Hi guys. 3 times na akong gumawa nito pero napalpak ako ngayon. Ito okay siya. Pero ito talaga hindi. Kasi talagang nag-run yung ano niya dito. Yung gelatin. Na hindi dapat. Kasi ano yung gelatin na ano na pampalapot niya kulang. Tingnan mo dito, hindi pa rin siya, gumagalaw pa rin siya. Dapat, ano na yan siya eh. Chili. So, palpak. So, I think gagawa uli ako bukas. Kasi lalo. I used, mga 2 hours dito. Tapos yan lang yung mangyari, di ba? Tikman ko siya mamaya. So, kung di talaga siya okay, gawa ako bukas. So, ayan guys, instead na tapos na tayong gumawa ng dessert, dahil nga ginawa natin ng maaga, in the end, nasira din, hindi siya perfect. Though masarap siya, pero yung consistent niya is too bad talaga. Kaya naman, nag-drive uli ako dyan para bumili uli ng Pila Fija and yung gelatin na hindi siya powder, ibang klase. Parang papel lang siya or plastic type lang siya. Ang isang plastic, 10 ang laman niya. So, mura lang. Yes. So, yan. Instead nga na free na dapat ako, wala na. So, kailangan kong bumili, kailangan kong gumawa uli kasi ayokong mag-rest ako the next day. Na-find out ko na yung mali ko is yung ginawa ko pala before is nilagay ko sa ref bago nilagay yung blueberry na sauce na may gelatin na kung saan mag-ano siya, parang chili. So, yun yung problema. Ang problema din kasi sa akin is yung perfect na ginagawa ko at the second time, hindi ko sinulat, hindi ko na write down, kaya tanga-tanga lang. Alam mo yung every time tumitingin ako sa sa recipe or else natatandaan ko lang yung iba. But then, yung perfect talaga is kailangan mo talagang ilagay sa ref para mag-cold siya and then saka mo ilagay yung dapat cold din yung yung hindi siya warm, yung blueberry na yun na sauce na may chili, yun yung dapat hindi siya warm para pag nilagay mo siya doon sa cheese na cream is hindi siya
alam mo yun, masira yung consistent niya. So, learn from the mistake. So, next time. But, by the way, on the 20, pupunta ako sa friend ko kasi baby shower niya. Uninvited tayo doon. Ako lang, hindi, wala yung asawa ko. And sabi niya ako daw ang gagawa ng blueberry cake na yon. So, yes, gagawa tayo. And dahil 12 kami, so 12 yung gagawin natin. Ngayon, hindi ko pa alam kung anong paglalagyan ko. I think gusto kong maghanap or maybe if I can buy online, gagawin ko. Chichi ko mamaya. And gawa ko, voice record uli ako dahil hindi ko nga alam kung ano talagang nangyayari sa, alam mo yan, connection ng phone ko and ng car ko na bakit hindi, kumbaga walang voice. Pag nagpipilm ako, walang boses. So, hindi ko alam. And na-find out ko before na, okay, tanggalin ko na lang, i-off ko na yung Bluetooth ko para wala na. Pero, yun nga, kailangan ko talagang i-connect siya eh. So, madali lang to guys. Nakapang ano na nga ako training na damit. Minsan nakapang training akong damit pero wala namang nangyari. Hindi naman nag-training. Kita natin. Ito lang naman yung and then, tapos na nga tayong pumili and knowing na okay na yung connection ng phone ko at saka ng car, wala pa rin. Kaya another voice call tayo. So, yun lang guys. Yun lang naman talaga ang nabili ko dyan sa shop para nga doon sa gagawin kong dessert. And kasi gusto ko na siyang gawin at hindi ko naantayin siya pagka next day para alam mo yun, free na ako. Kasi nagkaroon ako ng work dyan mag-work ako sa private from ano lang naman, 8 to 12 o'clock. So, feeling ko baka mapagod ako and then mawalan ako ng ganang gumawa ba or makaidlip ako and then magra-rest ako. So, that's why naman, nag-drive na lang ako para magawa ko na agad. So, matagal din akong tumayo sa kusina, I think 4 hours yata. Kasi, alam mo yon, it takes time din naman kasi gumawa ng mga ganyan klaseng dessert, pagkain, di ba? Kaya naman minsan sumasakit na din yung mga paa ko. Parang nag tawag diyan, pumipitik-pitik siya dahil siguro sa sobrang tayo sa work plus dito sa bahay pag nagluluto ng food. So, nararamdaman na natin yung pananakit ng katawan. So, because I'm getting older na, I'm not getting younger anymore. So, it's clear na, yun nga, maganda sana kung actually nilalagyan ko siya ng efficacent oil sa gabi. And I don't know if it helps pero nag-stop na rin ako kasi naramdaman kong wala naman na natanggal naman na pero na-feel ko siya nung isang araw na mayroon na naman. So I think kailangan kong talagang gumawa or pahira ng efficacent oil bago ako matulog para alam mo yon, ma-avoid or
maiwasan yung sakit.